Let's return to the Senate, where we have live Rappler multimedia reporter Dwight De Leon with Public Prosecutor Congresswoman Kaka Bag-ao. Dwight? Yes, magandang hapon, Congresswoman Kaka. Hello, good afternoon po. Hello, Sir John. Hello. Dwight. Congresswoman Kaka, first, let's talk about what were discussed in today's proceedings. Una, isa sa mga revelations ay yung supposed justification ng kampo ng Vice President that the confidential funds were spent in relation to tree planting activities, Christmas parties. Gaano ka-importante yung revelation na yon sa kaso ng prosecution? Ako, napaka-importante po nun. Kasi ang gagawin ko lang example, no, yung isang Supreme Court case na napakaliit na halaga na ang isang principal ay nakulong. And yet dito, pwede pa lang gawing liquidation yung mga Christmas party activities ng mga field offices ni VP, o kaya ay yung pag-ikot niya sa mga barangay, yung pag-organize nila ng mga parties. Parang syempre lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, mula sa local governments hanggang sa mamamayang umiintindi, ay pwede palang gamitin yun sa confidential funds. Yun yung isang mahalagang revelation today. At sinasabi mismo ng COA na hindi nga namin inaalaw kaya nga kami naglabas ng AOM o ng observation. Ibig sabihin, ang malaking tanong din dito ay, naunawaan ba talaga ng VP ang batas bilang Vice President? At in-expect natin na dapat naunawaan niya. Pero bakit may ganyang klaseng liquidation ng pati Christmas party na opisina niya ay i-liquidate? And the funds were withdrawn even before got the funds, right? Exactly. So parang kumbaga ay alam na nila kung magkano gagastusin, na-withdraw na nila ang pera, at saka sa kanila ginastos, na eksakto din ang pagkakagastos. Hindi lang actually yan ang revelation today, no? Isang mahalagang revelation din today, yung violation mismo doon sa rules na ang isang disbursing officer ay pwede mag-disburse kahit saan sa Pilipinas. Sabi ko, kung iikutin, lalagyan ng plot yung mga inikot ay buong Pilipinas yun. At mahirap yun gawin na ng isang disbursing officer lang. So, paano nangyari yun na ang isang disbursing officer na isa lang ang inauthorize, or si VP, pwede siya, no? Si VP at yung disbursing officer, paano nila pinayagan na maglabas ng pera on the same day in different locations at malalayo, no? Parang kahit sino siguro parang mahirap isipin na mangyayari yun. So parang paano nila nagawa yun? At in fact, papansinin mo, nangyayari yun paulit-ulit every time sa quarterly report. At yun ay nagawa pagkatapos pa nagkaroon ng observation. Ibig sabihin ay kung lalagyan ng mali siya yung nangyari, parang dinoktor yung report. Pero kaya lang, mali pa rin, no? Dinoktor na nga, dahil hinabol, mali pa rin yung mga dokumentong sinabit at yung pamamaraan ng submit ng mga dokumento. Napansin ko rin, Congresswoman, that the prosecution seem to make an effort to point out that some of the signatories ay mga pangalan na kaparehas ng ilang mga senador. Parang may Lapid, may Contiveros, I think may Escudero, merong Hart na asawa ng at apelido presiding officer. Is this a way for the prosecution to elicit some kind of reaction from the senator judges? Tingin ko ang purpose nun is one, to just show that a lot of these names are parang impossible to be in existence. Second, just to make a connection on the absurdity of that even senators were dragged into this, no, the names of the senators were dragged into this. At in fact, pati si Cheljok, no, na hindi naman gumagamit ng junior, si Cheljok. No? So, para mga kilalang pangalan, ang sinasangkot. Dahil, and I'm sure sabihin nila, hindi naman bawal maglagay ng fake names, no? Kasi nga confidential. But then again, the question is, wala naman din silang sinubmit na real names because they are supposed to submit real names at ito ay confidentially placed in an envelope together with their report. At wala yun. So parang you assume that these are real names. At the same time, isipin mo rin pare-parehong apelido ng mga senador, pare-parehong apelido ng mga kilalang tao. Parang nananadya din yung parang pagkakalagay ng mga pangalan doon sa sino ang recipient ng mga payment of rewards na yan.
Congresswoman, sinabi kanina ng inyong witness na hindi pa nagkakaroon ng notice of disallowance patungkol naman doon sa confidential funds ng Department of Education. If I'm not mistaken, AOM pa lang. Does it weaken the case of the prosecution by any means? No, I don't think so. Even if they say na ang iba doon ay naka-MR, naka-motion for reconsideration from the unapproved or unaffirmed judgment by the commission based doon sa ginawa ng COA, at ito ay naka-MR. At the same time ay yung iba ay nasa AOM pa lang na level. Hindi nag-aalis ng, tandaan po natin, ang issue po natin dito ay hindi lang po kasong kriminal. Ang issue din po natin dito ay loss of public trust mula sa paggawa ng mga mali o paglabag sa batas at yung mga pwedeng maging criminal action later on. No? So ibig sabihin ay ang tanong ay yung bang mga ginawa ni VP Sara bilang secretary sa pag-liquidate niya ng kanyang confidential fund na napakaraming errors, hindi lang irregularities, meaning hindi lang non-reporting, no, na parang hindi naman talaga krimen kung tutuusin, pati yung pananadya kung anong klaseng accounts ang gagamitin, yung pag-advance na pera, pamimigay na pera. Ibig sabihin, sabi nga kanina, may prima facie assumption na ginamit mo to sa personal mong interest. At pag nangyari yun ay isang krimen. Di ba? At yun ay pupunta mismo sa tiwala ng mamamayan sa pagpili nila ng Vice President na pinaka puso ng issue ngayon sa impeachment. So hindi tayo nandito para sa isang criminal prosecution. Kung meron, makakatulong yon sa pagdagdag ng ebidensya, pero ang gusto talaga natin patunayan dito ay yung pagkawala ng tiwala ng mamamayan dahil ang ating leader ay hindi sumusunod sa batas o ginagamit ang pera sa ibang paraan, lalo na sa kanyang personal na interes. Congresswoman, yung aligasyon na si Vice President Sara ay nagwaldas ng kanyang confidential funds, ito ay aligasyon that started 2023 or 2024, so matagal na. Is the prosecution worried or is the prosecution concerned na at some point the public may have stopped caring, especially because if you consider this amount, some would say that this is dwarfed by some other controversies faced under this presidency, under this administration? Actually, ng challenge talaga po sa atin, lalo nasa mamamayan. Pagkabuba dahil nangyari na po ito nung ilang taon na ang nakaraan o kaya ay ang halaga po ay hindi naman commensurate sa iba pang aligasyon o mga kaso na pinag-uusapan natin, nawawala po ba yung atraso ni VP Sara? Nawawala ba ang accountability ni VP Sara? Sabi ng Constitution, hindi eh. Andyan pa rin yung atraso eh. So, ibig sabihin ay kapag ka nag-isip pa yun at namili tayo ng mga leader sa susunod na panahon, mangdededma ba tayo dahil matagal nalitis ang kaso niya? O kaya ay mangdededma tayo dahil maliit na halaga lang pinag-uusapan natin? Dapat po hindi. Pag nagdedeman tayo na accountability sa mga opisyal natin, ano man ang laki ng halaga at kailan man yan nangyari, hanggat kaya pang ipagpayagan ng batas na ang mga kasong ito ay pwede pa nga pag-usapan, ay dapat pinag-uusapan. Kasi binoto natin siya eh. Nagtiwala tayo sa kanya eh. So winalani ang tiwala niya sa atin. Hindi po yun nagagamot ng panahon o ng halaki ng halagang nawawala. Congresswoman, before I turn over to John, this is your second impeachment trial. I think you're the only prosecutor na bahagi ng sabi nila. Second, you're the only prosecutor na bahagi ng trial na to after the Corona trial. How would you differentiate or how would you compare the experience between these two trials? I think yung pinakamalaking diferensya, sobra ang pakikialam ng mga tao sa communication. Lahat kami ay media personalities, which was not present in the Corona impeachment. Meaning, medyo mas controlled ang information, yung mga nagpa-practice ng communication ay talagang may level of expertise, no? At saka yung experience. Ito kahit sino, kapitbahay ko,
kainuman ko sa kanto. Lahat ay may opinion, lahat may analysis, at lahat may pagpuna at pag-unawa sa batas. Malaking kaibahan noon kasi although napakalaki ng possibility of reaching more people, ang laki rin ng challenge ng pagkawala ng tamang impormasyon o yung parang mabababo yung impormasyon kasi sino-sino na lang, sino marinig ko kahit mali, ulitin ko diba? Yun yung isang malaking kaibahan. At tingin ko, pangalawang malaking kaibahan din ay si Justice Corona, hindi naman siya elected official. So yung level of interest ng public, tingin ko is higher than yung they would be interested in justice, diba? So kaya emotionally charged masyado ang impeachment na ito kasi boto ko ang pinag-uusapan. Boto ko, whether siya ang binoto ko, ibang taong binoto ko, siyang nanalo So, babantayan ko talaga. So, think ko yung isa sa... At saka, yung medyo mas yung Senate has learned a lot in the past impeachments kahit kay former President Estrada to arrange themselves, no? Yung parang magbigay din sila ng sariling tasking sa bawat isa paano nila ikakandak ng examination.